Balik MECQ na po mga kaibigan ng Metro Manila at ilang pang lugar sa ating bansa. Ito po ay pagkatapos ng ginawang panawagan ng mga frontliners dahil po sa sila ay napapagod na rin sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso na nagkakasakit po ng COVID dito po sa Pilipinas. Pero bago yung panawagan na yan, pagkatapos na na kanilang maipahayag, abay pinagbantaan ng ating mga frontliners po. At pinaparatangan ng magsasagawa daw ng revolusyon. Naku, wag daw maliitin ng gobyerno. Mga paliwanag dito bakit daw hindi raw sabi ni President Duterte, bakit daw isinasa publiko yung kanilang mga hinaing? Dapat daw diniretso muna sa kanila sa Malacanang o sa kung sino mang kinauukulan, imbes na magsalita sa publiko. Yan naman yan na naman tayo Hindi naman alam ng mga tao kung talagang saan magsusumbong yun na nga si Dr. Liachon, di ba, nung una pa lang, bakit ba nag-resign yun, mga kaibigan, sa kanyang pwesto o pinag-resign? Pagkatapos na siya'y magbitiw sa kanyang tungkulin, ano sinabi niya? Walang nakikinig. Mga kaibigan, ang nasusunod yung kung ano yung gusto nilang iparating sa publiko. Kahit na po yung mga mga eksperto na o kaya nasa larangan mismo ng medisina. Hindi nila hindi nila nakikita yung effort ng gobyerno na may ginagawa ito para masugpo itong COVID-19. Ang daming cheche-bureche, ang daming paligoy-ligoy. Ang gusto lang nila lagi, tayo mali, ang publiko mali. At doon sa sinabi ng mga health workers, sila rin ang mali. Sila ang Malacanang laging tama. May tama ka. Ano kayang klaseng yun? Ano kayang klaseng pagkatao meron ng isang tao na laging siya tama? Lagi namang mali. Tama siya sa palagay niya lagi. Gusto niya lagi, tama siya. Lahat mali. Bueno, dyan lang iikot ang ating mga usap-usapan. At ang daming walang hiya ngayon. Lalo dyan sa Quezon City, napakawalang hiya dyan. Ano po mga kaibigan? Task Force Disiplina raw. Ngayon daw, lahat ng lalabag sa Quezon City, babarilin na. Shoot to kill. Kita ninyo mga nahahawa na, di ba? Alam nyo, talaga masama yung meron laging gumagawa ng masamang pagtutularan. Kaya yun, mula bukas daw, shoot to kill na ang lalabag sa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Bueno, mga kaibigan, umpisahan na natin ang ating mga pag-uusapan ngayon. Siyempre, dito tayo iikot-ikot hanggang mahilo tayo dito po sa pagbabalik ng MECQ. Ang katunayan, hindi naman ito kasing bagsik nung unang kasing higpit nung ECQ. Ito'y modified, mas maluwag ito kumpara dun sa unang ipinatupad na ECQ. Kaya lang, alam naman ninyo magpatupad dito mga taong ito, overacting ito kahit kailan mga kaibigan di ba, yung mga checkpoint, ang hirap ng para kang dumadaan sa panahon ng hapon. Hindi naman ganun ang ipinatupad sa ibang bansa, tayo lang
Tsaka dito po, mga kaibigan, ngayong ibinalik na po itong sa mas mahigpit kumpara sa GCQ na ipinatupad nito lang, nito lang auno di ba? O pagkatapos nabigla tayo. Yun na mahirap Pinakinggan daw, yun daw mga health workers. Bakit nila pinakinggan? Kasi po masama na ang nangyayari sa kalagayan ng ating mga health workers. Hindi pa rin nila alam. Sipin ninyo, di ba yung mga sinabi ng health workers, ang dapat nagsasalita nun si Duque. Hindi yung health workers ang dapat pagalitan ni Presidente Duterte kung nag-iisip siya, mga kaibigan. Ang dapat niyang pinagalitan si Duque at saka si Berhere at saka itong IATF sapagkat wala pala silang ginagawa talaga. Yung banta na yun ni Presidente Duterte, yun lang ang nagpapatunay na wala naman talagang ginagawa ang gobyerno Kanina napakinggan ko yung ilang bahagi nung briefing ni Ike Losada, Harry Roque, mga kaibigan. Walang binanggit dun kung ano ang mga gagawin ng gobyernong hakbang sa pagsugpo sa COVID, habang tayo po ay isinasailalim sa MECQ. Di ba? Meron ba kayo narinig na gagawin nila, mga kaibigan? Wala akong narinig Wala silang sinasabi kundi yung katulad din ng dati na mga tuntunin sa ilalim ng MECQ. Wala na muna ulit yung angkas-angkas sa motor. Pero pwedeng bumiyahe mga motor. Sa sasakyan daw, may nagsasabing dalawa lang daw ang pwedeng yung mga private vehicles. Ito yung mga kotse at saka mga SUV. Bawal na ulit ang mass transport, mga kaibigan. Hindi ba? Pero yung sinasabi ng yung mga pinaplano ng gobyerno para mapababa ito pong bilang ng mga nahahawahan nito pong COVID, wala silang ginagawa. Isa na dyan yung ayudang matatanggap ng mga tao. Hindi ba? Ang masama lang kasi hindi naman tayo sa nagmamalaki. Kaya lang, wala naman kayong ibang naringgan kundi dito sa programa na to na nagsabi, bakit nyo pa niluwagan kaagad? Hindi ba sabi natin, habaan yung quarantine, yung mahigpit na pagpapatupad ng quarantine, mga kaibigan? Tayo nagsasabi nun, gusto ko nga hanggang 2020 na para malubos na rin nila yung kaligayahan nila, di ba? Ng mga nasa gobyerno. Pagkatapos pag may nagreklamo, pagbibintangan ka na naghihikayat ka ng revolusyon, mga kaibigan, akalain mong pati yan sabihin dun sa mga health workers natin, hindi ba parang insensitive sila sa mga pananalita nila kamukha ni Cynthia Chocolate Villar, mga kaibigan? Pagbutihin daw yung trabaho, hindi na raw kailangan ibalik sa paghihigpit. Mamaya pupuntahan natin yung sinabi ni Villar na yun Pero dito po sa presidente, kita ninyo mga reaksyon niya. Kaya lang niya pinagmamalaki nila ngayon parang sila pa ngayon ang pinanggalingan noong idea na higpitan ulit. At hindi yung mga health workers.
Ito, dalawang nagkatotoo sa sinasabi natin. Yung sinasabi nating una na dapat idire-diretso na yung paghihigpit. Total, wala ka nang inaasahan eh. Anong ekonomiya? Wala naman ekonomiya Pilipinas eh. Meron ba? Ekonomiya lang ng ilan yan. Na mga malalaking negosyante lang yan. Pero yung pambansang ekonomiya, wala tayo niyan. Ano katunayan? Ang ekonomiya lang natin, OFW. Meron pa bang OFW ngayon? Kahit meron tayong mga OFW natitira, nalalabi sa ibang bansa, wala na rin silang trabaho eh. Karamihan dyan eh. Ni hindi na rin makapagpadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas, mga kaibigan, na hindi rin natutulungan ng gobyerno. O, wala naman kayo talagang ginawa para masugpo maliban sa mga pagkakapirahang programa na walang kwenta. Kita ninyo yung Rizal Memorial na puno na naman yata ng mga LSI. Mga kaibigan, yung mga locally stranded. Walang ginagawa. Ano, dapat ang ipinaliwanag ni Roque at saka ng Malacanang dito sa pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine, ano-ano ang mga hakbang ng gobyerno para masugpo ito maliban doon sa paghihigpit. Ano binibigay nila ngayon? Di ba, yung isang sinabi natin, paano yan? Hindi pa ito nangyayari Hindi pa nagsasalita ang mga health workers natin. Ano sinabi natin? Paano kung mag-walk out ang mga health workers? Anong gagawin ninyo? Sino gagamot? Yung mga general na retired? At baka akala ninyo yung pagbabanta ninyo matatakot pa yung mga yan. Yung mga yan sa COVID nga hindi natakot Ang daming namatay na Pero wala namang malasakit na ginawa gobyerno, di ba? Ngayon tutulungan daw, kunyari, 10 to 15,000 pagka nagkasakit. Naku po, mga kaibigan, ano yun? Tulong ba yun? O abuloy? Mga kaibigan, inaabuluyan nyo, buhay pa 10,000 hanggang 15,000. Anak ka ng mga kaibigan, Anong katarantaduhan niya? At saka napakasasakit ng salitang binitawan nitong si Presidente Duterte. Laban sa mga health workers natin. Ganon din ito si Cynthia Villar. Ano raw ang sabi ni Cynthia Villar? Hindi na niya kailangan. Ito'y tugon doon sa panawagan ng mga health workers na time out, mga kaibigan. Ibig sabihin, itigil muna natin yung pagluluwag upang makagawa tayo ng panibagong paraan o pag-aaral kung paano natin patutupad ang mga patakaran na makatutulong para mapababa ang bilang ng mga nagkakasakit na hahawa, mga kaibigan. Hindi Ang ginawa minura pa Para ka na rin minura nun At pinaratangan ka pa ng mabigat. Nagre-revolusyon daw. May kakayahan pa ba mag-revolusyon yan? Mga kaibigan? Alam nyo kung talagang yung ginagawa ng gobyerno ngayon, kung walang mga hakbang na pamamaraang alam silang gagawin, wala, nakaasa lang sa
na makakapag-develop ng bakuna yung Incheck, yung China, mga kaibigan. At doon sila umaasa ng bakuna na hindi mo alam kung yun ang pupuksa sa sangkatauhan, mga kaibigan. Alam naman ninyo, basta gawan China. Nakakatakot yan. Huwag sabihin, yung iba nga, nakakausap ko nung araw sa China niya, magagaling ang mga manggagamot. Bakit ikako? Ayan si ganyan, nagkasakit siya ng cancer. Pinagamot yan doon sa China. Gumaling sandali. Namatay din. Lahat nung alam ko na sinabi sa akin nagkasakit, noon pa, nagkasakit. Lahat na sinabi sa akin nagkasakit at ginamot sa China, gumaling, namatay din Lahat yun namatay. Mga kaibigan. Ngayon, walang ginagawang hakbang. Paano ang gagawin natin? Hindi ba? Ito, marami tayong nasabi, lahat nagkakatotoo. Dapat mainggit sa akin yung mga dedede. Yung mga Dutertanings na dedede. Alam nyo kung bakit? Sila wala nagkatotoong sinabi. Ako, marami sa sinabi ko nagkatotoo. Nangyari. Hindi naman ako manghuhula. Ang sabi nung kausap ko, alam mo, matalino ka hindi ako matalino ako. Yung kakayahan natin, na sinasabi natin, mga sinasabi natin sa ating programa, hindi katalinuhan yun. Iyon ay common sense. Bakit ko nasabing kailangang habaan yung pag-iigpit? Wala naman kayong gagawin kundi yun Unang-unang hakbang Hindi ba? Walang klase. Tignan ninyo, pinipilit nila yung klase na mabuksan. Hindi pa nabubuksan isang katerba na yung nahawa di lalo na pagka nabuksan yung klase. Ito ang hindi pa nila inaamin at ginagawa ngayon. Kasi wala pang nagrereklamo. Hindi pa na nararanasan ang pagdami sa panahon na pinapayagan na nila magklase mga nag-aaral. Hindi ba tutol tayo dyan? Bakit? Simple lang common sense. Ano yung common sense dyan sa pandemyang ito? Sa pandemyang ito, walang nakakasiguro. Alam ba ninyo na itong virus na to, nanganak ng isang panibagong virus? Na mas matindi at mas mabilis makahawa kesa dun sa original na unang kumalat, mga kaibigan. At mas matindi raw ang tama nito. Nag-develop na yung nag-mutate, mga kaibigan. Yan ang mas matinding virus ngayon. Ngayon, ang sinasabi natin, sentido común. Bakit wala nakakasiguro? Sapagkat hindi natin alam pare-pareho pa Kung ano ito, tignan ninyo, nanganak na naman ng isang virus. Hindi ba? Mas lumakas yung virus na bago ngayon, na galing din dyan sa coronavirus. Yan din yun. Mga kaibigan, pare-pareho wala nakakaalam kaya dapat yung klase, hindi talaga ituloy yan Dalawa nagkatotoong sinasabi natin Paano kung mag-walk out? Ayun na nga yun Yung muntik na mangyari. At wag ninyong masyadong itulak sa pader yang mga frontliner sapagkat yan lang ang pag-asa natin. Mga kaibigan, wala magagawa dito kahit sinong general na pinaglalagay ninyo sa namamahala dyan sa COVID na walang nalalaman. Palagay mo, patigilin mo lang ng isang araw yung mga health workers. Walang gagalaw dyan. Makakagamot ba yung mga general na yan? Nakakala mo kung sino-sino?
Mga kaibigan, iba-iba mga sinasabi. Ang dami nila nga namang nagsasalita, sabi nung health workers. Katulad si Rocco, kala mo kung sino pa kung makapagsalita ito. Akala mo utang na loob ng mamamayan sa kanila kung bakit sila nasa pwesto. Akala mo kung makaasta mga ito akala mo sila yung ibinoto mo Ginagaya nila yung presidente. Mga kaibigan, kaya maraming nahahawa. Mas malakas makahawa yan. Yung kayabangan. Puro kahambugan. Mga kaibigan. Abay, binabantaan nyo. Sige nga. Paano kung tumigil yan? Yun ang sinasabi natin. Nung una natin sabihin yan. Hindi ba wala pa ito? Matagal pa di ba? 1 o 2 linggo na yata yun may mga nag-message nga sa akin nagpadala siya ng parang video. Pagkatapos ko sabihin yun, parang nagkakatotoan niya sinasabi nyo. Ito na sa ganitong bansa. Ito na mga pahayag ng mga doktor. Ganun din. Paano mga kaibigan? Wala naman talaga ni pag-aalaga, wala Kesyo kukunin yung mga hotel. Kukunin yung mga hotel. Ginamit na nga ng OWA yan sa pagsandok ng pera Katakot-takot na nga nasandok na pera sa OWA Pati motel nga Di ba? Kukunin. Tapos binabayaran. Di ba? Ginawa pang overstaying ang quarantine ng mga OFW na galing sa abroad. Kinuwarantin na ron ng 2 linggo. Pagdating dito, mahigit 1 buwan ang quarantine. Bakit? May pere. Naka-charge sa OWA Kumikita sila ron dahil kasabwat nila yung hotel, motel. Di ba? Magkasabwat sila habang lumalaki ang bill, lumalaki ang sandok. Mga kaibigan, sa kwarta ng mga OFW. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kaya sabi ho ng mga Health Care Alliance, nagsalita yung kanilang spokesman. Sabi, sumulat pa nga ito Ngayon, sumulat ngayon. Dahil doon sa mga masasamang salita na binitiwan laban sa kanila ng presidente, dapat nga maging mabait kayo sa mga health workers natin Hindi para gawin mong baby. Kundi kailangan unawain mabuti ang kalagayan nila. Mga kaibigan, sapagkat wala naman tayong iba na nga Kayo na nga nagsasabi nun Wala nang ibang maaasahan kung hindi sila bakit mo tatakutin? Bakit mo sasamahan ng pananakot? Di ba? Ano sabi? Taliwas daw sa pahayag nitong si Presidente Duterte. Ang sabi ng mga healthcare workers, hindi kami nananawagan ng revolusyon. Nung aming sabihin ang aming mga sa publiko. Kasi yung mga sinabi nila sa publiko, hindi raw yun panawagan para sa revolusyon. Totoo naman Bakit sila gumawa ng public na statement? Para mo na nakita hindi pa nga binabanggit ng mga healthcare worker na ang dami mo masyadong magagaling Di ba? Mga manghaharang. Hinaharang. Di ba ganun ang ginawa kay Liatchon? Confirmation lang ito
Oh, makakarating ba? Oh, mga kaibigan, hindi ba dapat itong naging statement, kung ako magsasalita, yun ang dapat sinabi nito mga healthcare alliance na to eh. Ito sama-samang grupo ng mga nasa frontline na healthcare workers. Mga kaibigan, ang dapat nila sinabi, kung tutuusin ninyo, hindi kami ang dapat magsabi nito. Ang dapat magsabi nito sa inyo, yan si Duque. Pero, pagkatapos na pagsalitaan ng masama, yung mga healthcare workers, nandoon si Duque, kaharap Pinuri pa si dinipensahan pa si Duque. Ibang issue naman yun. Hindi naman ito, mga kaibigan, para na rin kasi siguro pakiramdam nila, ito'y mensahe na para sibakin mo na si Duque. Di ba? Kasi ultimong kami na inaasahan nila ng DOH hindi nakakarating yung aming kalagayan sa inyo. Hindi nyo nakikita. Pero pagkakakwartahan, nakakarating sa inyo. Di ba? Tapos sinabi pa, di ba, wala na raw pondo gobyerno. Ito mga salita, ito pa mapapansin ninyo mga talagang style ko mafia Ang sabi, di ba imalimit ko sinasabi, pag sa pangungutang nila, kasama tayo lagi, mangungutang tayo. Tayo, di ibig sabihin, kasama tayo ron, di ba? Pag nautang na yung pera, hindi na tayo kasali. Kasama tayo, pero hindi tayo kasali. Hindi ba? Ito sabi, di ba, salita. Gagastusin na niya natin. Pera ng taong bahay. Natin. Nasaan yung inutang? Nasaan? Alam niyo ba yung inutang? Umaabot lahat ang suma total. Pati kasama na yung pondong inilaan ng gobyerno para sa pagsugpo sa COVID. Mahigit 5 bilyong dolyar. Nasaan yan? Ano sasabihin yung walang kwarta? Hindi nga ninyo na ipapaliwanag kung nasan yun. Di ba? Kasi pinapaiwatig na hindi na sila magbibigay ng ayuda para dito sa panibagong MECQ. Yun nga second tranche, hindi naman nabigay. Yung first tranche, ilan lang naman nabigyan doon para lang masabing namigay sila, namili sila sa bawat lugar. Pero yung pondo, mga kaibigan, hindi lahat yun nakarating. Kasi kung gagamitin mo ang pondo, dapat lahat bigyan mo. Wala namang hindi apektado ngayon maliban na lang kung ikaw siguro si Henry C., presidente ka ng bangko, kailangan mo pa ba ng ayuda? Kahit pa paano, meron yun, di ba? Pero ganun pa man, sa Amerika, sa Japan, walang ganun-ganun Ang gobyerno nila, merong mga, may mga level ng ayuda. Para sa malaki, para sa maliit. Meron yun, mga kaibigan. Pero lahat kasama sila. Dito nga ang tutulungan mo na lang yung karaniwang mamamayan. Huwag mo sabihing middle class. Yung middle class, wala na rin pera yan. Kaya sabi ko nga noon, tinan ninyo nakakasira sa mga duplication ng batas. Halimbawa, senior citizen. Yung mga senior citizen, di naman nila binigyan Mga kaibigan Pero may batas tayo. Special law
para sa mga senior citizen. Di ba? Bawal pa nga palabasin yung senior citizen, bawal na nga palabasin, hindi pa binibigyan ng ayuda. Mga kaibigan, masama pa yung mga special law eh. Bakit? Ito, nung ko pa sinasabi, yan mismo ang pinagmumula ng inequality. Mga kaibigan, yung hindi pagkakapantay-pantay. Di ba? Halimbawa, tingnan mo ha, yung mga hindoropot na ano yung party list, mga palsipikado, di ba? Para sa marginalized sector. Diyan may kumakatawang kuno sa mga senior citizen, sa mga PWD. Paano ginawa ng mga special laws yan? Hindi naman sila kailangan eh. Kahit may batas ka pa tungkol sa senior, kahit sa PWD, bakit? Sapagkat meron na silang congressman eh. Ano, gagawin mong 2 congressman? Halimbawa ako, PWD, taga-Tondo. Di Maynila ako, di ba? Halimbawa, 1st District of Manila. Meron naman kaming congressman eh. Ibig mo sabihin eh, pagka ako senior citizen o kaya PWD, hindi ko na siya congressman. Dahil meron ng congressman, party list congressman, para sa PWD at saka sa senior citizen. Ganun ba yon? Hindi. Pag-aralan nyo mabuti yan, yung mga kalechihan na yan. Di ba? Ano ba napapala ng senior citizen sa inyo? Ginagamit lang yan para sa pagnanakaw din. Bakit? Hindi naman lahat ng senior citizen nakakatanggap ng ayuda nila eh. Di ba? Meron niya mga binibigay, 500, iba-iba pa eh. National law yun. Pero kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang halaga. Di ba may congressman na kami? Di ba? Ibig mo sabihin kung taga-Tondo ko, kahit taga-Tondo ko hindi ko na congressman yung congressman na nakaupo. Sapagkat ako senior citizen at saka PWD. Sakop niya rin ako, di ba? Magiging 2 pa congressman ko. Anong katarantaduhan yan? Kaya dapat wala na yan party list. Kaya ako panawagan ko sa inyo, wala namang ibang solusyon Yung solusyon para mawala yung party list, hindi nyo magugustuhan. Yung unang solusyon, ano yun? Palitan ng saligang batas. Sigurado ayaw nyo yun. Di ba? Titiisin ko nang makita itong mga palsipikadong ito na party list muna, pansamantala, habang hindi nag-i-eleksyon. Total, may eleksyon naman Di ba? Kung matutuloy. Kesa, mga kaibigan, palitan ng saligang batas natin. Kasi, ang dapat nagpapalit ng saligang batas, matitinong tao lang. Kaya hindi tayo dapat pumayag na, isipin mo, yung ginawa nilang pagtatanghal ng pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso, yan ba ang gusto ninyong magpapalit ng saligang batas? Yang klase ng mga taong yan, klase ng administrasyon ngayon, iyan dyan mo ipagkakatiwala, papayagan mo na sila magbabago ng saligang batas. Di para ka sira ulo. Di ba? Ang dapat gumagawa ng saligang batas, kung ako ang tatanungin ninyo, masusunod yung nasa konstitusyon, kasi 3 yun mga kaibigan Ang pinaka-demokratiko lang dun yung Constitutional Convention Ano yun?
maghahalal ka ng mga delegado para sa konbensyon. Yung inihalal mo, yun ang kasama sa mga susulat ng saligang batas. May mandate sapagkat binoto mo sila. Pero kung ako masusunod, payag ako sa Constitutional Convention provided na lahat ng iboboto at magkakaroon ng participation sa pagsulat ng saligang batas. Pagkatapos nun ay forever, perpetual, ban sila sa anumang posisyon sa gobyerno. Bakit ho natin sinasabi yun? Para hindi nila maidisenyo sa kapakanan nila ang saligang batas. Yun ang pinakapatas, mga kaibigan. Alam nyo, kasi hindi ginagawang malinaw ang batas na supposed to be ang mga batas dapat maging malinaw. Kaya tinanin nyo, dapat hindi ka nag-iiwan ng butas na merong pagtatalunan. Idudulog pa sa Korte Suprema para liwanagin ang batas. Pwede mo namang gawing maliwanag Di ba? Katulad yan mga pinagpapapasa nilang batas. Ngayon, magpuputukan ngayon yung depekto ng batas pag pinatutupad na. Kasi hindi naisip nung una. Hindi ho ba? O kung naisip man, talagang iniwasan. Kaya, yung mga gumagawa ng batas ngayon, lahat yan, mas bagay yan maging sastre. O kaya modista. Kasi tumatahi sila, para silang tumatahi. Yung paggawa nila ng batas, para silang tumatahi ng damit na susukat sa kanilang sarili. Mga kaibigan, tinatabas nila yung batas na parang modista sila. Master cutter. Tailoring. Tailored fit. Kaya kung tawagin yun sa English, di ba? Tailored fit. Yung mga batas sa kanila. Mga kaibigan. Pag hindi bagay sa kanila, hindi nagiging batas Katulad yung saligang batas natin, di ba? Ipinagbabawal na yung political dynasty. Pero doon nakasaad na may inuutusan sila na gumawa ng ng enabling law. Yung batas na magpapatupad doon. Mga kaibigan, sa provision na yun sa konstitusyon, ginawa ba nila yun? Hindi. Pag merong nagpanukala ng ganung batas, hindi lang nila papatayin yung batas. Ilalagay sa archive. Ibuburo nila. Kundi, yung taong nagpanukala nun, iiwasan pa nila. Mga kaibigan. Ayaw nila nun, mga politiko. Sa totoo lang, eto nga, lahat yan nangyayari, hindi porket nag-aabuso na sila sa kapangyarihan mauwi tayo sa pagpapalit ng saligang batas. Katulad ng isa sa mga binabalak nila. Kasi nga naman, pag federal government, magkakaroon ng kanya-kanyang batas Pwede silang magkaroon ng kanya-kanyang batas sa mga probinsya rito. Pwede na nilang takasan ang kasalanan nila. Gagawa lang sila ng batas doon sa kanilang lugar. Hindi na sila masasakop ng parusa. Mga kaibigan,
Hindi ho ba? Ngayon, alam po ninyo, tiisin na lang muna natin. Di ba? Kung ano meron tayong saligang batas, kahit na hindi natin gusto, kesa naman sa iniisip nilang saligang batas na isusuko pati ang soberenya ng Pilipinas sa mga teritoryong pag-aari natin na sinakop ng China. Kesa naman, meron terror bill. Ayan, mga kinakamada na nilang isa-isa yan. Para ikakarga na lang nila dun sa gagawin nilang saligang batas. Mga kaibigan, gagawin na tayong alipin, mga kaibigan. Ipapasailalim tayo sa kapangyarihan ng China kung ano yung dinadanas natin ngayon. Sa aking pananaw, yan po ay patakarang ipinatutupad ng bansang China dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, sipin ninyo, dito lang sa pandemya, ano gagawin ninyo? Meron ba silang sinabi? Wala eh. Ba mukhang may yumayari sa atin, ano? Ha? Ano sa palagay mo? Hindi ka nagbago, nawala tayo di ba? Hindi na tayo nagbago pero saglit po tayong nawala, ha? Sayang oras natin sa radyo, di ba? Ngayon, ayon po dito kay Dr. Antonio Dans, bakit kaya? Meron bang gumagamit ng... Hindi. Lahat tayo nawalan eh. Baka pwede nang i-report ito sa Facebook, hindi ba? Parang na to may gumagawa na nito, di ba? Alangan namang na-che-chempo lang sa oras ko. Di ba? Mga kaibigan, pasensya na. Meron silang ginagawa dito sa Facebook Di ba? Hindi ho sa internet meron na naman. Mga kaibigan, sinasabotahe tayo. Meron niyang tumatarantado dyan sa Facebook. Di ba? Mga walang hiya talaga mga kaibigan Alam nyo, mas maganda yung tayo, nasa bahay na lang, tiisin na lang natin. Yung ekonomiya na sinasabi nila, katulad dyan si Villar, di ba? Kinatatakot nila ekonomiya. Paano? Negosyante sila Yun ang masama sa mga nasa gobyerno pagka negosyante. Yun ang isa pang masama. Ito mga ito, dapat maging leksyon lahat sa atin ito na natututunan ng bawat mamamayan. Ito'y dapat tumatatak sa isip natin na hindi natin dapat makakalimutan. Nakita ninyo, pinaghahalo ngayon, hindi maintindihan ni Villar kung paano niya paghahaluin yung kanyang pwesto. Ang nangyayari, ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan bilang public official para sa interest niya sa negosyo. Sipin mo, kahit dumami ang mga magkasakit dito, mga kaibigan okay lang sa kanila. At ang sisi, parang sinisisi pa nila yung mga health workers, hindi ginagawa ang trabaho. Mga kaibigan, nakita ninyo? Ganyan po. At saka, si Villar lumalabas lang naman yung ugali niya sa bahay nila. Ganyan sila Ganyan siya Di ba? Ayun sabi nga ng mga nakakakilala dyan ganyan talaga yan. Pati sa mga kasambahay niya, kung manghamak yan mga pinalalamon ko lang kayuhan niya, mga ganyan
Mga palamunin lang kayo. Ito sabi nung, gaano kadali bang, ito sabi niya, emergency ho ito eh. Maglilip na sana tayo this week. Gaano kadali bang kumuha ng audience with the president? Yun. Di tama ako. Di ba? Ibig sabihin, hindi kayo makadiretso. Di ba? Baka magsabi kayo ng totoo eh. Pag nakaharap nyo eh. Makakainisan ka rin yan pag nagsabi ka ng totoo. Di ba? Tingnan mo yung kay Duque, mga kaibigan. Dinipensya pa si Duque. Kasi siguro iniisip nila, ayaw na ng mga workers kay Duque. Ba't hindi ayaw yan? Wala namang ginagawa yan. Diba? Pondo lang ang inaatupag niyan. Dapat yan gawin yung kahero sa Malacanang. Cashier. Mahilig sa pere. Mga kaibigan eh. Ganun lang ba yun? Sabi nitong Dr. Dance. Pag sinabi namin may audience kagad, may 1 buwan kaming may schedule, di anong nangyari nun pag ganun? Yun na nga naman. Emergency case ito eh. Isa kanila eh. Di ba? Sila na nga lang yung inaasa. Wala pa silang direct communication. At bakit sila didiretso? Siyempre, alam nila. Pag pinadaan mo rito sa IATF na ito, mga ito, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! yun ang nakapagtataka po sa nangyari sa atin, sa ating broadcast. Kapareho nung nangyari noong nakaraang Biyernes. Parehong oras. Nandun sa 1 oras eh. Sa loob ng unang isang oras po natin ay pinuputol-putol yung Facebook. Nagpuputol-putol sa amin yung Facebook. Pero yung mga comments po ninyo, tuloy-tuloy ang pasok eh. Pinapupunan namin. So meron pong ginagawa dyan, di ba? May gumagawa niyan. At iba na yung notice ngayon, di ba? Kesa dun sa ibinigay na notice noong nakaraan. Noong nakaraan, ang sabi, yun daw Facebook merong trouble. Di ba? Ngayon, iba naman. Wala lumabas na ganun ngayon, ano? Ang sinabi lang, natapos na yung ating pong programa. Bueno, kaya nga ho, simula bukas ay magre-record na lang tayo ng ating broadcast para tuloy-tuloy ang ating discussion sa mga issue kasi nagkakaroon ng interruption na na sisira yung ating Ito sabi nung binabasa natin itong paliwanag ng mga frontliner, mga kaibigan, na healthcare workers natin, na sila po ang humiling na ibalik na sa paghihigpit itong quarantine sapagkat lalong dumami nung niluwagan ang hindi pa hindi pa full blast yung pagluluwag na ginawa. Unti-unti pa yon. Ang mga sasakyan limitado, ang mga bukas na establishmento ay limitado rin, mga kaibigan. Pero dumami at sinasabi nila ngayon na posibleng umabot ito sa 200,000 ngayong August lang yata yan. Kung hindi hihigpitan. At dahil sa hihigpitan, kokonti. Mahirap po niyan eh. Pag hinigpitan ganyan,
pag nagluwag ulit, baka yung mga, nung sa panahon halimbawa ng paghihigpit masuppress lang yung pagkalat Paano yung mga meron na, di ba? Na pag lumabas yun, balik na naman sa pagtaas muli. Nang wala tayong kasiguruhan, mga kaibigan, kung ano ang gagawin ng pamahalaan, di ba? Para dyan, wala tayong nalalaman. Ang sinasabi nila, yung gumaling, nakapagtataka yun Yung gumaling daw. Kasi po, pwedeng ang kaso ng mga yun ikinukonsider lang nila na mga COVID, hindi naman COVID ang sakit. Mga kaibigan, di ba? Tapos, dahil hindi nga COVID, gumaling, sinasama nila rin sa gumaling. Ngayon, ang paliwanag ng mga health workers sa banta nitong si Presidente Duterte at paratang na nananawagan ng revolusyon ng mga doktor. Ba't naman gagawin ng mga doktor yun? Di ba? Ay mga kaibigan, ang paliwanag nila, emergency ito. Mga kaibigan, mag-lift na sana tayo this week. Ayan, di ko alam kung anong ibig sabihin niya noon. Gaano kadali ba yun? Yung reklamo nila na hindi mahirap makakuha ng access o linya papunta sa presidente. Hindi ko kami nagtatawag ng revolusyon, sabi niya. Sana naman naiintindihan nila yan. Wala naman nung nagtawag ng revolusyon. Masama pa mga kaibigan. Pagka sinabi mo yung katotohanan, babansagan ka pang niyan. Rebelde. Kasi kami sabi niya, kausap naman namin lagi DOH, ang IATF. Ilang beses na kaming nag-present sa Implementation Task Force. Nakikipagtulungan kami sa Department of Transportation, DILG, NEDA. Nasa meeting naman kami lagi at tumutulong naman kami lagi naman naming itong sinasabi, lagi naman namin itong sinasabi, yun. Kaya lang, para sa amin masyadong mabagal ang pag-react. Lumalala na yung pandemic. So, we said, let's ring the alarm signal. Kung magri-ring ka ng alarm signal, alangan namang kumatok ka muna at mag-schedule ng audience. Hindi ganong kadaling mag-audience with the president. Ito yung media, napaka-importante ng niyan Yung medium na ginamit nila niya, social media lang di ba? Social media yan Pero alam nyo dadating ang araw, itong mga nagwawalang hiya na akala mo kung sinong makapagsalita sa mga nasa media, pero hindi naman nila alam kung paano gumagana ang mga nasa media, kung paano yan nagtatrabaho. Ganun din yan Sinasabi ko lang sa inyo ito. Alam nyo kung bakit. Sinisingit ko ito kasi po dadating ang araw. Narinig ko to sa isang abogado Paano niya kung kahit ikaw ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, dadating yung oras, kakailanganin mo ang media. Kailan yun? Pag nakatagpo ka ng katapat mo. Nangyari na ba yun o hindi nangyari? Abay, nangyari na yun. Kailan? Si Gloria Macapagal-Arroyo. Ano ginagamit nila nung sila'y wala na sa pwesto at sila na ang ginipit?
Sila na yung kinukulong. Di ba? Sa panahon ni Plunder Estrada, saan sila tumatakbo? Para mapakinggan sila ng publiko. Ba, hindi sa social media yan. Hindi kayang gampanan ng social media yung role na yan. Makakatagpo ka ng katapat kahit na anong taas ng pwesto mo sa gobyerno. Ang nagsabi sa akin yan, si Attorney Alan Pagya, ganyan kaimportante ang papel na ginagampanan ng mga nasa media, mga kaibigan. Katulad ngayon, di ba, kung walang habas, di ba, kung walang yain ng media ngayon, kita mo ito, social media na nga eh. Di ba? Nasasabotahe pa tayo. Bakit? Kasangkapan yan, inchik eh. Mga kaibigan eh. Kasangkapan sila ng inchik eh. Dapat malaman ng Facebook yan eh. Na pati sila pinapasok na ng inchik eh. Di ba? Inchik ang gumagawa niyan. Sila lang ang may capacity na gawin yan. Isabotage yan, mga kaibigan. At yan ay babala sa ating lahat, mga kaibigan. Alam niyo ito mga nangyayari ngayon, secondary lahat yan. Ang pinakamalaking problema natin ay yung paninindigan ng mga Pilipino laban sa inchik. Yung tayo ay maninindigan para sa ating soberenya, yan ay tungkulin ng bawat Pilipino. Mga kaibigan, karapatan yan at tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino ang ipagtanggol mo ang iyong bansa. Di ba? Ipagmalasakit mo ang kasarinlan ng iyong bansa. Tungkulin natin yan ng bawat isang Pilipino. Kaya ano pa man ang paniwala mo sa politika, tungkulin mo yan. Wala yan, politika lang yan eh. Mga kaibigan eh. Yan ang nakakatakot sa lahat. Yung ang mga Pilipino hindi na nila alam na meron pala silang tungkulin para sa pagtatanggol sa kasarinlan ng ating bansa, mga kaibigan. Itong bansa natin, napaka-igsi na ng panahon. Ang ating mga kababayan, para sa ating mga mamamayan, na makapanindigan. Maigsi na ang panahon. Iba na ho ang nangyayaring tensyon sa South China Sea. Nandiyan na ang mga barko de gera at nakita naman ninyo ang kasangkapan ng Amerikano. Pinakikita na ngayon. Natatandaan ninyo yung kung paano napatay yung malupit na general sa Iran, di ba? Kung paano. Wala na drone na lang eh. Pag naitapat na yung drone, susukatin ka lang eh. Mga kaibigan eh, eksakto. Pag pinakawala ng mga missile, eksaktong tatama. Wala naman ganyan ng China eh. Mga kaibigan eh. Ang mahirap lang, pagka dito sa Pilipinas ginawa yung gerang yan. Madadamay tayo dahil dito sa pagkonsinti ng kasalukuyang administrasyon na itong mga inchik ay malayang makapaglabas-pasok dito sa Pilipinas. Pinapayagan natin. Sinasabi ng Armed Forces, hindi raw totoo yun. Ano? Anong hindi totoo? Mga kaibigan, na strategy lang daw ni President. Ano? Yan, mag-i-strategy.
Wala pa ako nakitang ganyang strategies. Mga kaibigan. Bulabog lahat yung ginagawa nila eh. Di ba? Wala naman tayong away sa Malaysia. Abay, ginugulo ni Locsin. Di ba? Ito ang balita dito sa Quezon City, nagsalita ka agad dito nung ipatupad na itong MECQ. Pero itong lokong ito, mga kaibigan, nakapagtataka, binuran niya kaagad yung kanyang post sa Facebook, sa social media. Nag-post siya sa social media na sabi niya, mula bukas, shoot to kill na ang lalabag sa MECQ. Ang sabi nitong si Rani Ludovica, siya ang City Task Force Disiplina ng Quezon City. Madalit sabi, ito'y bata ni Belmonte, no? Ni Babalina. Ano pangalan nun? Joy. Mga kaibigan, tinatakot niya yung mga pinagbabantaan, yung mga lalabag daw, mga posibleng lalabag. Mula bukas, sabi shoot to kill na ang lalabag sa MECQ. Itong si Ludovica, dati pala itong konsihal ng Quezon City. At yung kanyang announcement, ipinost niya kaninang alas 3 ng hapon. At tinanggal niya naman bandang alas 6 ng hapon nung marami na nakabasa at kumalat na po. Kahit naman tanggalin niya, na-capture na yun eh. Diba? Ano tawag mo ron? Na-screenshot na yun eh. Mga kaibigan eh. Kaya pala malupit ang mga kwan dyan, ano? Yung mga enforcer ng Quezon City, yung mga local enforcers nila. Pagka nagpapatupad, ilan yung nabugbog dyan sa Quezon City? Dyan din napatay yung kwan eh. Yung Marine eh. Diba? Quezon City rin eh. Mga kaibigan eh. Si Ludovica, ang head ng Task Force Disiplina Quezon City, na isang civilian force. That is supposed to be force multipliers of both social workers and police personnel. Mga kaibigan, nung April, ito rin task force na ito yung sinasabi natin, na nakahuli po, nakuna ng kamera, binubugbog nila yung pinagmalupitan nila yung fish vendor, nagtitinda ng isda, na hindi nakapagsuot ng face mask. Ang lupit ng ng mga gusto nilang maging parusa sa mababaw na paglabag, mga kaibigan. Sipin mo, babarilin na raw yung pong mga violators. Sana wag siyang maunahan ngayon, ano? Kasi masama yung ganyan eh, yung nagbabanta ka kung may magalit. 'Di ba? Malalaman mo ba kung sino gagawa noon eh, marami kang pinagbantaan doon eh. 'Di ba? Basta lahat ng lalabag eh. Pero siyempre, ang dating nun sa tao, magagalit sa iyo. 'Di ba? Sino ka ba? Sino kang diktador ka? 'Di ba? At saka ngayong MECQ mahigpit, hindi makakabuti yan sa ekonomiya, di ba? Pero wala tayong magagawa. Sabi nga natin nung una pa lang, wala na eh. Wala naman na tayong ekonomiya eh. Kung tinuloy-tuloy nga lang ito at hindi ho agad niluwagan, siguro mangungunti eh. Hindi ba? Kasi nung mahigpit, tumataas naman pero konti-konti lang eh. Hindi ba? Konti-konti eh. Ngayon, niluwag, hinigpitan na naman. Yun din ang magiging epekto sa ekonomiya.
napagod lang yung mga nabuksang negosyo. Di ba? Napagod lang sila, nagastusan lang sila, na hindi naman nila nabawi yung kanilang yung nalugi sa kanila. At pangalawa, paano yung mga hanggang ngayon di pa nakakabayad ng kuryente? E di patong-patong na yan, di ba? Wala namang naitutulong ang gobyerno. Yung sinasabi nila na yung energy regulatory, inutusan ng Meralco na mag-refund, wala namang nire-refund yung Meralco eh. At saka pinagmamatigasan nila. Ibig sabihin na magre-refund doon sa nakabayad, di ba? Sa mahal na kuryenteng wala naman nagre-reading. Hanggang ngayon wala naman kami nakikita nagre-reading eh. Ano kami, walang kapitbahay? Wala kami nakikita rito, magkakapitbahay dito sa neighborhood na nagre-reading galing sa Meralco. Wala ho. Pero patuloy sila sa pagpapadala ng billing nila. Oh. At saka, mga kaibigan, hindi ho nila, ibig sabihin kung merong refund, yung hindi pa nakapagbayad, babaguhin mo na dapat yung kanilang billing, hindi ba? Tatanggalin mo na kung ano yung ipinatong mo ron. Tinay-mystery nila yung Mayo eh. Mga kaibigan eh. Yung pinakamalupit na singil dyan, yung Mayo. Binigwasan lahat ng consumer. Mga kaibigan. So, yun po, walang naitutulong ang gobyerno natin. Di ba? Yun lamang protection nga lang, wala na nga yung direktamenteng ayuda eh. Wala na nga yun eh. Yun na lamang pag-aabuso ng Meralco. Hindi pa nga tayo matulungan eh. Mga kaibigan, sa tubig ganun din eh. Anong sasabihin ninyong galit kayo sa oligarch? Kaya nyo lang kinagagalitan yan, sapagkat meron kayong gustong pagbigyan. Halimbawa, ito na naman. Ano ba yung yung tungkol dun sa yung sa Globe at saka dun sa Smart. Hindi ba may pinatawag na nakipagkita o pinatawag yun? Siyempre pinatawag yung presidente yata ng isang telecommunications company ng Globe, mga kaibigan. Pagkatapos sinabi, ayusin nyo niya yung inyong serbisyo. Sabi raw ni Presidente Duterte, pagka hindi, yan leg mo, isasabit ko rin sa yung, ano yung tawag doon, yung cell site, sa poste ng Meralco yata o ng cell site, mga kaibigan. Alam niyo, sinagot siya nung nung presidente ng Globe Sinabi sa kanya hindi nyo magagawa yan. Bakit? Wala naman kaming wala kaming poste o cell site Kasi napakabagal kumilos ng inyong mga agency ng gobyerno. Di napahiya siya. Pagkatapos ngayon sinasabi nitong DILG. Ito rin DILG. Siya naman ang ibig sabihin local government. Yung mga LGUs ang tinutukoy dito. Kaya yung local DILG nagsabi na ngayon daw yung mga application para sa mga cell site nitong mga telecommunications company matatapos na nila hanggang 1 buwan lang na paglakad doon sa mga application. Mga kaibigan, nakita na ninyo. Ayan ito pala yung balita. Binweltahan siya ng presidente. 3 araw pagkatapos niyang
ipahayag yung binantaan itong mga telecommunications company na pag hindi nila na-improve yung kanilang serbisyo, ipasasara sila, mga kaibigan. Ayun, umattend itong presidente ng Globe sa Malacanang, mga kaibigan, sa isang consultation meeting ng gobyerno para sa pandemic o pagtugon sa pandemic. Pero dito nasabi nitong presidente ng Globe, mga kaibigan, ang pinaka unang dahilan kung bakit masama daw ang serbisyo ng Globe dahil sa kakulangan ng cell sites. Mga kaibigan, which is a direct result. Dahil daw ito, sanhi raw ito ng red tape. Na dinadanas ng mga telecommunications company na kailangan pang humingi ng building permit. Yan. Kwarta kasi yan eh. Diba? Alam naman ninyo yung mga local government. Natatandaan ko tuloy si Isko Moreno eh. Nung araw si Isko Moreno gusto niya siya lang magkapera eh. Mga kaibigan eh. Nung vice mayor yan. Gusto niya magkapera sila kasama yung mga konsihal niya. Bakit? Anong ginawa nila? Nagpasaya ng ordinansa. Na yung mga yung smart communications, yung kumpanyang Smart ay binibigyan niya ng ng exemption sa pagbabayad ng buwis sa Maynila. Doon nagumpisa magalit si Mayor Lim eh. Isipin mo, pinwera yung Smart, gumawa sila ng batas sa Maynila para hindi pagbayarin ng buwis ang Smart. Alam ba ninyo ba't nagalit si Mayor Lim? Ang laki pala ng binabayad nun sa tax. Taon-taon nakapagbabayad yun ng mahigit 100 milyon. Mga kaibigan, tapos tatanggalin mo yun. Paano mo tatakbo yung serbisyo ng Maynila kung babawasan mo yung kita ng Maynila? Siyempre, kung ikaw yung kumpanya ng Smart, matutuwa ka. Di ba? Liliit ang ang gastos mo. Siguro, napag-usapan kaysa ibayad mo riyan, gagawa na lang kaming ordinansa. Libre ka na, bigyan mo lang kami ng hindi ganyang kalaki. Mas maliit dyan, pwede na sa amin. Di ba? Tingnan ninyo mga manipulasyon. Ngayon, eto, nagbiro daw. Ito, puro biro eh. Sinasabi, puro biro. Nagbiro daw si Presidente Duterte na bibigtihin itong si Ku. Ang apelyido ng Presidente Ku eh. Buti na lang, hindi Pal. Di ba? Baka middle name niya tong Ku. Apelyido niya Pal. Bibigtihin daw niya ito sa isang cell site ng tower ng Globe Telecom. Kapag hindi na improve ang serbisyo by the end of this year, sumagot daw yung Ku. Ang sabi raw, Mayor, you cannot do that because there is no tower. The local governments are all fucking it up. That's why. So, where will you hang me? Saan mo ako bibitayin? Wala naman cell site, wala naman tower. On a coconut tree, sa puno ng
ng nyog. Ang sabi raw your right earns. Alam mo, sinagot siya Napahiya siya. Mga kaibigan, di niya alam na yung mga tao niya o yung mga pinagbabantaan niyang kesyo, ididemanda, mga kurap, mga kaibigan, yun pala ang dahilan kung bakit wala pala silang tower Siguro, binabakalan. Di ba? Siyempre, mga local officials niya, papayag ba yan? Nang walang gaila? O humihingi ng katumbas na halaga na gusto nila, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire!